ka-greeners, so nandito tayo dumaan sa may sapa dahil pupunta tayo sa pangunguha ng matatabang lupa na kadalasang ginagamit sa ating munting garden. So kung naalala niyo noon, nung pupunta tayo sa bukid ni Yoyo, so dito yun yung daanan. Medyo mainit pero kailangan nating mangunguha ng matatabang lupa dahil marami na tayong itatanim sa ating munting garden. Kaya, let's go! Mga kasamahan ko sa pangunguha ng matatabang lupa. Yan. So, tingnan nyo yung paligid. Yan. So, medyo maliit na yung sapa. Dahil wala ngang masyadong ulan. Hi mga ka-greeners, so pupunta tayo sa pangunguha ng matatabang lupa. So, dyan ko kinukuha yung mga matatabang lupa na ginagamit ko sa ating munting garden. So, tingnan nyo ang paligid. Anihan na dito sa amin, kaya nagkakaroon na ng matatabang lupa dahil na-compose ng ibang dayami ng palay. So, ayan. Dito tayo dadaan mga ka-greeners. Sa medyo pahirapan. Oh. Nadaan. Ka-greeners, so sa wakas ay nandito na tayo. Medyo mahingal. So, yan yung dayami. Pagkatapos na mag-tracer sila, so yung dayami na yan ay kapag nabubulok, so magiging ganito siya. Magiging ganito yung mukha ng ating dayami. So, ito yun. Pagkatapos na bulok, so magiging mataba na talaga siya na lupa. Magiging ganito na siya. So ito yung hinahanap natin para sa ating munting garden. Kaya, atin lang lalagyan yung ating sako. Medyo malayo yung pinagkukunan natin ng matatabang lupa mga ka-greeners. Minsan, nagbabayad lang ako o bumibili lang ako inuutosan ko lang yung aking pinsan na mangunguha ng matatabang lupa. So, bali, dito rin siya nangunguha ng matatabang lupa. Dahil dito lang naka-imbak yung mga dayami na galing sa tracer. So, may kalayuan ang pangunguha namin dahil yung iba kasing ginagamit doon na pag-aani ng kanilang palay ay harvester na. So, high-tech na yun. Pero dito, sa lumang technology pa rin yung tracer. Medyo may araw pa at ang oras natin ngayon ay 5:20. So hindi pa lumubog yung sikat ng araw. Marami din yung nangunguha ng matatabang lupa dito mga ka-greeners. Kaya unahan lamang dito sa pangunguha. What's up mga ka-greeners? Welcome sa ating pangunguha ng matatabang lupa. So, kita nyo naman yung paligid natin. Natapos na yung anihan dito sa amin. At dito tayo, or nandito tayo sa area kung saan kami kadalasang kumukuha ng matatabang lupa. So, dito ako kumukuha ng matatabang lupa na kadalasang ginagamit natin sa ating munting garden.
So ito yung nakapalibot sa area na ito. Tingnan nyo naman, napakaaliwalas ng hangin talaga dito mga ka-greeners. So, talagang ang sarap magmuni-muni habang nangunguha tayo ng matatabang lupa. Dinig mo rin yung ingay ng mga ibon or huni ng mga ibon. Ayun, lumilipad. Ang saya ng mga ibon. Papauwi na sa kanilang mga iba't ibang bahay. So, ang oras natin ngayon ay 5:30. Medyo padilim na. Kaya dalian na natin ang pangunguha ng lupa. So, dahil sa bago pa ang anihan dito, tingnan nyo naman. Yun. Bagong tracer, hindi pa yan nabubulok. Pero kapag nabubulok yung dayami, magiging ganito. At kapag bulok na bulok talaga, magiging ganito. Ganito kataba yung lupa dito sa amin. Yung nabubulok na dayami ng palay. So ito yung preskong dayami ng palay. So, ito yun. Noong bata kami, dito kami umakyat. Ayan. Masaya kaya dito. Ganyan. Ganyan. So, napaka-enjoy. So, dito banda, kadalasang ginagamit ay yung tracer. Pero doon sa kabilang area ng palayan dito, yung kadalasang ginagamit rin ay harvester. So, ang kaibahan ng harvester to tracer, yung harvester ay madali lang yung proseso ng pag-ani dahil sinasaking na mismo ng yung makina, diretso na yung pagsaking. Pero yung tracer ay mano-mano yung paggawa. So, mag-rate tayo from 1 to 10. So, nasa 80 or nasa 8% or 80% ang kadalasang gumagamit na ng harvester. So, pakunti na lang yung gumagamit ng tracer. Yung gumagamit lang ng tracer, yung mga palaya na hindi naabot or hindi kayang lakbayin ng harvester. Dahil hindi namin kaya yung maramihang pagkuha ng matatabang lupa, bali hapsak lang yung kaya namin, kaya pauwi na tayo mga ka-greeners dahil hapon na at palubog na yung araw. Habang hinihintay namin sina Dudong na nangunguha ng kaimito o star apple, ay hito kami ni Nanang binabalikan ang aming kabataan na masayang tumatalon sa dayami ng palay. Ang saya! Pauwi na ang mga ibon sa kanilang tirahan. Sa wakas ay dumating na sina Dudong na may dalang mga kaimito o star apple. At ayan, subo agad. At ang tamis nito mga ka-greeners. Dali-dali nating inubos ang star apple o kaimito dahil alas 6 na at kailangan naming umuwi. Sana mga ka-greeners ay patuloy pa rin kayong susuporta sa aking munting channel. At abangan nyo yung ating pagtatanim ng ating mga ipinunlang buto. Ito po si Bing. Thank you for watching. God bless and happy gardening! Ayan, medyo nakulangan pa tayo sa bigat ng lupa kaya nilagyan ko pa. O diba? Shout out sa dalawa kong kapatid na todo sumuporta sa akin. Thank you, Dudong and Naneng!
viewers. Thank you. Thank you for watching.